pagsubok natin ay gusto natin mag-solving maraming paraan through social Amen. media. Amen. Kaya pupurin po ang Diyos sa buhay ni Heaven. Amen. So, yun po, sino pong susunod na matapang na anak ng Lord na gusto maghayag ng katagumpayan sa kanyang buhay? Ganda ng ngiti ni Julie, ah. Adi ka na rito. Manda ka na daw, Judy. Judy, 1 minute lang daw. 5 minutes is not enough for my life story. Oh. I also, like, lumaki din po akong Christian when I was a kid. Every Sunday, parang hindi kumpleto yung Sunday mo pag hindi kumpleto yung Sunday ko pag hindi ako nakapag-church. Yung parents ko, mama, papa ko, hindi sila yung pala church. Yung lolo ko, siya yung parang nag-encourage sa akin na yung tinuturuan ako magdasal, pati yung Psalms 21, pinapamemorize sa akin, gano'n, dahil napaka-importante daw yun. Pero yung sa parents ko, wala talaga. Dahil siguro, hindi din sila pinalaking gano'n. Dahil yung mama ko is, anak siya sa labas, pati yung lolo ko is, married siya. Tapos yung asawa niya, hindi sila magkakaanak, kaya nag-cheat siya sa wife niya, kaya yung mama ko yung bunga. Gano'n. Tapos yung mama ko is marami din siya mga step brothers, step sisters. Tapos lumaki akong napakahirap, kahit nung high school hindi ka mapaaral kahit high school dahil nga sa sobrang hirap yung mga kapatid mo sunod-sunod parang Doreme, gano'n. Yun yung life ko dati. Kaya iniisip ko talaga na Lord, pinipray ko na gusto kong makatapos ng pag-aaral para matulungan ko yung family ko. Ayokong lumaki na makikita yung family, yung parents ko na ganun pa rin yung trabaho na napakahirap na. Parang yun yung sa kasabihan na parang kahig to ka. Ganun, Isang kahig, isang tuka. Isang tuka, yun na yung na high school ako, graduate ng elementary, sabi ko sa papa ko, pa gusto ko talaga makaapak na high school. Sinabi sa akin ng papa ko, o sige, punta ka doon, apak ka, tapos uwi ka na lang after mong umapak doon sa school, ganun. Parang, sabi ko, wala talagang balak na papaaralin ako ng mga parents ko. I cannot blame them dahil nga walang kakayanan, ganun. Kaya after pinursige ko talaga kahit first year high school, nag-aral ako kahit walang allowance, tapos yung mama ko, bibigyan lang ako ng maliit na manok na kakahiwalay lang sa inahing manok. Kasi, ikaw na bahala dyan, ibenta mo yan. So, ano ba, paano ko ba itong ibenta na? Tapos, may maaawa sa akin na bibilhin yung manok for 40 pesos. Tapos, yun na yung allowance ko by the whole week. Napakahirap ng buhay. Tapos, sabihin na, kasi wala man lang yung kukusan kahit yung mga tita-tito. Wala man lang kahit naawa ako sa pamangkin ko, bibigyan ko to ng ganito kahit pang allowance man lang. Wala talaga. Siguro, mahirap din sila or wala din na sa isip nila na tutulong. After first year high school, pumunta akong Maynila para maghanap ng, I was 13 years old. Pumunta akong Maynila para maghanap ng hanap buhay para makatulong sa pamilya din, tsaka para mapaaral ko yung sarili ko. Kaya napunta ako ng Bulacan. Doon ako nag-second year high school sa Bulacan. Tapos, while nag-working student ako doon, tapos, after na siguro ng mama ko na, ay itong anak ko na to, may desire to na tutulong sa pamilya. Dahil dati, parang ang liit ng tingin nila sa akin dahil maldita daw ako, tapos tamad pa dahil pag inuutusan, ang hinihin ko kasi ng bata, parang napakahinin dahil mga pinsan ko daw, tumutulong, tapos nag-iigib ng tubig, tapos
ako na basta, parang ang liit ng tingin nila sa akin, di lang nila alam kung ano yung dinidesire ng heart ko. Kaya nung working student ako sa Bulacan, way back 2008, kahit working student ako, pinapadala ko pa din yung sahod ko, 2,000 pesos every month. Pinapadala ko pa din sa parents ko dahil may 4 nga akong maliliit na kapatid. Tapos yung, before I had a younger sister also. When she was 2 years old, nabagok yung ulo niya. Tapos na ospital, yung may blood clot pala yung ulo. Tapos, in-advise sa hospital na, i-open daw yung skull niya. Tapos, kukunin daw yung blood clot. Tapos, yun, kailangan talaga ng malaking pera, which is wala kami. Kaya, inuwi na lang. Tapos, inalagaan ng mama ko 5 years. 5 years, inalagaan ng mama, sobrang stress. Kaya siguro doon din isa din yung sa factor kung bakit yung mama ko is nagka-cancer dahil sa lifestyle na puro problema, puro problema, puro stress, depressed, saan kukuha ng pera, saan kukuha para sa pagkain kahit sa pang-araw-araw na pagkain, napakahirap. Kaya, after 5 years, na-diagnose din mama ko cancer sa liver. The name is hepatocarcinoma, which is yung liver niya is may tumor, tapos yung tumor is cancer. Sabi ng doktor, way back then, college ako noon, first year college, kaya din ako napag-aral ng sarili ko sa college, first year college, nag-working student din ako sa Jollibee. So after ng Jollibee, dahil yung mag-opposite lang yung school tsaka yung Jollibee, ako noon na tatakbo-takbo para late, kahit late, para at least kapag-aral pa din. Na-diagnose yung mama ko cancer, ospital siya, tapos ako lang yung nasa ospital, tapos stop muna ako sa Jollibee dahil walang magbabantay ni mama. Sinabi ng doktor na 6 months na daw si mama. Sabi ko, Lord, paano ba to? Ang sakit-sakit sa puso na parang wala kang mapagsumbungan dahil walang gustong tumulong, parang ganyan. Tapos niisip ko na paano ko ba to sasabihin ni mama? Dahil ako lang kinausap ng doktor. Sabi ko, saan yung papa mo? Sabi ko, papa ko kasi nagbabantay din dun sa mga kapatid kong maliliit. Tapos yung isa may sakit pa din. Tapos paano ba tong Lord? Tapos ako sa 4th floor na building. Sabi ko, tatalon kaya ako dito dahil napakasakit na. Sabi ko, napakasakit na, tatalon ako dito para at least hindi ko na ma-feel yung sakit. Yung sa isip ko talaga, yung mga kapatid kong maliliit, sino yung mag-aalaga ng mga kapatid ko? Paano na yung mga kapatid ko pag tatalon ako dito? Tapos si mama ko is, hindi ko alam kung paano sasabihin na may cancer siya. Dahil ako lang yung nandoon, sinabi ko na lang dahil feeling ko alam naman niya dahil nga iyak ako nang iyak na hindi ko, kahit tatago ako, kahit mag-CR, sa CR ako hahagulhol. Paglabas ko nandyan si mama dahil mag-CR din siya. Tapos dala-dala na yung mga aparatos. Tapos alam na pala niya yun na may cancer siya. After that was way back April 2012. July 30, 2012, namatay yung baby sister ko. Na siya, 7 years old. For that 5 years of span na, 5 years span na inalagaan siya namin, kinuha siya ni Lord, which is, at least nakapagpahinga na din siya, wala ng mga sakit na dulot ng mundong to. Tas, a month after, namatay din yung mama ko. Kaya 2012, hindi ko talaga makalimutan. Napakasakit na. Hindi ko alam kung paano ko siya i-overcome na. Kahit sasakay ako ng bus, lagi kong pinipray, kikita ko yung maliliit na bahay. Lord, kahit ganito lang yung bahay namin, kahit manatili kami ganito kahirap, basta kompleto lang, nandiyan lang si mama. Ganun, pero kinuha pa din siya, which is siguro plano din ni Lord na hindi na niya maranasan ang sakit yung mga sakit dito sa mundo. Tas
after nung namatay si mama, nag-apply akong call center. Iyon yung nag-supply sa akin na yung graduate akong college, nag-education, IT, tapos education. Yun din yung, nag-aaral ako sa daytime, sa gabi naman is call center. I was doing it for 5 years na di ko alam kung isipin ko ngayon paano ko yun nagawa with the help of God, pero di pa ako ganyan kalapit ni Lord dati ganyan, pero may feeling pa din ako sa sarili ko na nauuhaw ako, kaya pupunta pa din akong church para makinig kahit Catholic man yan, basta makinig lang ako ng sermon, at least ma-recharge yung spirit ko. Yun yung iniisip ko dati. Tapos napunta dito sa Vietnam. When I was here 2018, wala pang JIL, nasa fully ako noon. Tapos napaka homesick, na miss ko yung mga kapatid ko because my brothers that time until now, sila yung parang strength ko na ayaw kong maranasan nila kung ano yung hirap na naranasan ko dati. Kaya sila din yung inspiration ko, dahil yung papa ko, dahil yun yung babalik ako sa goal ko nung bata pa ako na kaya ko to ginagawa para makatulong. Ngayon makakatulong na ako. Mag more pa ba ako? Ito nga yung goal ko na tutulong. Kaya tulong na lang ng tulong. Kaya noong 2018, kilala ko sila Pastor Mark, Ate AJ sa Oyo Hotel pa. Pero hirap pa din pupunta sa church kasi nasa center yung work ko, Saturday, Sunday, loaded, 10 hours, 8 hours. Kaya, after nun, pumunta akong Binyen, which is Sunday, nag-grant yung Sunday na off ko. Yun pa din yung one day na day off ko, pupunta ako dito. Kaya, from September, yun yung time na almost every Sunday na ako nandito. Pero hindi pa din siya enough. It's still not enough. Kaya after 3 months, ginawa ng paraan ni Lord na makalipat ako ng Hanoi. Kahit lipat lang ako, wala pa akong work, basta makalipat lang. Nung EGR natin, malaking paraan ni Lord para mabago din yung buhay ko. Dahil dati, gusto kong maglingkod, gusto kong yung feeling mo na gusto mong i-share yung word of God, but you don't know how to explain it na maintindihan ng lahat or maintindihan ng gusto mong ipaintindi. Okay, nung after ng EGR, nagulat na lang ako dahil pag nagpe-pray ako, dahil sinimulan ko siya sa family ko, sa mga kapatid ko. Dahil yung mga kapatid ko, nung nasa Pinas pa ako, dinadala ko din sila sa church. Pero iba pa din yung nag-aaral talaga kayo ng Word of God. Iba pa din yun. Kaya sinimulan ko siya, almost every night kami na mag-online devotional. Kasi I'm so happy dahil kahit sa friend ko, sabi ng friend ko, parang yung prayers ko daw, para daw nangungurot na ng puso niya. Tapos, yung flow ng prayers ko daw is, na siya, napaka very structured na siya. Tapos, kinukurot na daw yung puso niya. Sabi ko, as in, tapos napaka-peaceful ko na ngayon na hindi na ako nag-aalala. Dati nung ako lang mag-isa, hindi pa ako nakipag dito sa church. Napaka-down ko na kahit yung katawan ko na naging napakapayat ko na dahil hindi na wala ng gana. Parang yung walang gana sa mundo, yung parang pinipilit mo na lang dahil sa may mga mahal ka sa buhay. Pinipilit ko na lang yun na gagawin ko to dahil may umaasa sa akin. Pero yung sa sarili mo, parang wala na. Wala ka ng gana para sa sarili mo. After nung nandito na ako sa Hanoi, bumalik yung
peace of mind na nagulat na lang sila yung mga kakilala ko dati na napakakalma ko na daw na dati yung magsalita ako na parang hindi pa nga sila nakapagsalita na dami-dami ko nang sinasalita na ano pa yan. Tapos ngayon, ang sasagot ko lang, okay, but naintindihan ko na yun. Kaya napakalaking pasalamat ko sa community na to, sa church. Church kabilang na dito yung tayong mga tao, mga members sa church, sa Pastor Mark at AJ, of course. But anything else, Jesus Christ. Dahil pag ikaw talaga totoong naglingkod sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Amen. Yun lang po. Next. Sino pong next? Amen. May nagwe-wait, may naghihintay po sa atin. Nakalive po tayo. Nakapag-BGR po. Lapit na dito. Sino po yung mga iba pa? Nais na mag-testify? Sige po. At i-testify po natin yung about sa AGR po na naranasan po natin na yung talagang sakto, exact, direct na experience po natin from the AGR. Yung na-experience po natin sa AGR, yung pong ating ikwento at ibigay pong papuri para sa Diyos. Okay po. 1 minute lang daw.